Formal nang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Major General Nicolas Torre III na ika-31 hepe ng Philippine National Police sa formal na seremonyang ginawa sa Campo Crame sa Quezon City noong nakarang Lunes. Pinalitan ni Torre si General Romel Marbil na nagretiro sa serbisyo. Sa kasaysayan ng PNP, si Torre ang isa sa naging pinakamabilis ang pag-akyat sa mataas na posisyon mula sa hanay ng mga nagtapos sa Philippine National Police Academy. Magugunita na ang isa sa mga general din ng PNP na nagkaroon ng kahalintulad na pag-akyat sa posisyon at nilagpasan ng mga mas nakakataas sa pwesto ay si ngayon ay Senador Rolando de la Rosa na nagtapos naman sa Philippine Military Academy. Si de la Rosa na mas kilala sa bansag na bato ay itinalaga noon na pamunuan ng PNP ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ginamit si Bato sa operasyon laban sa droga. Itinalaga ni Duterte si Bato sa kabila ng may mga mas nakakataas pa sa kanya na nasa posisyon. Ang kanyang kalakaran sa pagtatalaga ng mas mababang ranggo sa mataas na pwesto ay nasa diskresyon ng nakaupong Pangulo. Ito ngayon ang nangyari sa katauhan naman ni Police General Nicolas Torre III. Maraming nagsasabi na ang dahilan ng Pangulong Bongbong Marcos bilang PNP chief, una, ay may kinalaman ito sa isinagawang operasyon sa pagdakip sa pamosong Pastor Apollo Kibuloy ng Davao City na ngayon ay nakapiit sa Camp Crame. Magugunita na September 8, 2024, pinaunahan ni Torre ang paglusob sa Kingdom of Jesus Christ or KOJC compound na pinagtataguan ni Pastor Apollo Kibuloy. Naaresto si Kibuloy kasama ang 5 iba pa na nahaharap sa qualified human trafficking at child abuse. Si Torre na noon ay Police Region 11 Director ay matapang na nagsabi na hindi siya aalis ng kanyang 2,000 pulis sa KOJC compound hanggat hindi nakukuha si Kibuloy at iba pa. Nagtagumpay si Torre na makuha ang pastor na hindi dumanak ang dugo. Ilang buwan makaraan ang pagkaaresto kay Kibuloy, itinalaga si Torre na hepe ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG. Sa pagiging CIDG chief, naatan sa kamay ni Torre ang pag-aresto kay dating President Rodrigo Duterte noong Marso 11, 2025 sa Ninoy Aquino International Airport sa request ng International Criminal Court sa kasong crime against humanity dahil sa kampanya nito laban sa droga. Matagumpay na dadala sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo. Mahigit 2 buwan na nakalipas mula nang maaresto si Duterte, itinalaga ngayon si Torre na PNP chief. Siya ngayon ang kauna-unahang PNP chief na nagtapos sa Philippine National Police Academy. Sa pagupong ito ni Torre, isa ang katiyakan na mga susunod na papalit ay manggagaling na sa Philippine National Police Academy. Hindi na makakaporma ang ilang natitirang Police General na nagtapos sa Philippine Military Academy. Ngayon ay pamumunuan na ni Torre ang 228,000 pulis sa buong bansa. Sa pag-upo niya bilang PNP chief, dito lubusang masusubukan ang husay at galing niya. Hindi biro ang pamumuno sa mga pulis na ngayon ay nahaluan na ng mga bugok. Marami sa mga pulis ngayon ang sangkot sa masamang gawain. Protektor ng drug syndicate, nagre-recycle ng droga, leader ng kidnapping group, huli dapper, gun runner, at marami pang masasamang gawain na naging dahilan para maging marungis ang imahe ng PNP. Bagsak ang PNP sa paningin ng mamamayan. Pinabagsak ng mga sariling miyembro. Nagawa ni Torre na maaresto ang mga may impluensyang tao. Maaresto rin kaya niya ang mga masasamang pulis na nasa posisyon, may mga ranggo. Kaya ba niyang linisin ang maraming PNP? Pag nagawa niya, lilikha siyang muli ng kasaysayan. Salamat sa pahayagang Filipino Star ngayon at aking nagamit ang ilang bahagi ng kanilang artikulo at opinyon sa aking editorial na pinamagatang Linisin ni Torre, Dungis ng PNP.